Mga kaibigan, para po sa mga kababayan natin mahilig pa rin sa pagmumotorsiklo, pinapaalalahanan po na hinahinay lang po sa pagkamatakbo. Taon-taon na lamang mga kaibigan, dito sa Pilipinas hindi mawala-wala sa listahan ang bilang ng mga nadidisgrasya sa motor. At katulad ho ng sabi ni Jason, mag-ingat sa pagmamaneho. Batay po sa pahayag ng Land Transportation Office, patuloy ho na tumataas ang bilang ng aksidente sa huling 6 na taon. Sa Metro Manila pa lamang po halos nasa 120,000 na ang naitatanang aksidente kada taon. Dati kasi noong 2005, mula sa 9.5%, katumbas ng 11,475 na bilang ng motorcycle accidents. Nadoble pa ito ng 14.6% o katumbas ng 20,518 sa taong 2011. Kaya payo po ng Philippine National Police Highway Patrol Group, huwag pa rin po ipagawalang bahala ang pagsuot ng helmet para proteksyonan ng ulo ng driver sakaling mawala ng kontrol ang minamaneho. Samantala bilang tugon sa problema ni Jason na 2 beses na aksidente sa pagmaneho ng motorsiklo, agad kami ng pag-ugdayan sa SSS Tagaytay na pinagre-remitahan ng dati niyang employer nung siya aktibo pang nagtatrabaho. At ito ang kanilang naging tugon sa reklamo ni Jason sa panayam ni Rachel Ginedo. Ma'am, as of today po kasi, ang nakalagay po dun sa aming verification, ma'am, denied po siya. Opo, denied or rejected po. Pero yung po kasing ipinail niya, na-approve na po siya noong January 14, 2011. Approve as dalawa po siyang claim, SS disability tsaka po yung EC. Pero ang nasettled lang po sa kanya, yung EC partial permanent disability niya. Opo, ang kwento niya po kasi sa amin ay total disability ang kanyang inilalabi sa SSS. Opo, hindi po. Lahat po kasi ng claim niya ay EC and SS partial permanent lang po. May pag-asa po ba itong si Jason? Meron sa pag tinignan ko po kasi yung records, ma'am. Meron po kasi yung approve po ng doktor noong kailan po ba ito, ma'am? December 6, 2010, ma'am, approve po siya as EC and SS disability. So ano pong mga dapat gawin ni Jason Santos ngayon? Opo, mabali pinalo up ko rin po siya sa processing center namin sa Bacoor. So ang sabi po noong nagpa-process, ma'am, pahingin na lang daw po siya ng request letter para po dun sa status, tsaka po valid ID para po i-request natin yung claim folder niya ulit para po ma-verify po or ma-review, ma'am, kung bakit hindi po siya na-checkehan para po sa kanyang SS disability. Sir, linawin ko lang po. Ano po bang pagkakaiba or magkaparehas po ba ang permanent disability at total disability? Hindi po, ma'am. Ma'am, yung pong partial permanent disability kasi ano lang po siya, parang may certain months lang po kung ilang buwan lang po magraran yung pension niya. Yun naman pong total disability, ma'am, lifetime po siya hanggat hindi po siya nakaka-recover. Ang akala po kasi namin na settle na siya nung nag-file po siya noong 2010. Pero since ngayon lang po ulit siya nag-file up na hindi po pala nakuha yung kanyang SS disability, ngayon lang din po namin nalaman na hindi siya nabayaran para sa SS. So parang ipapa-verify po ulit natin or ipapa-review kung bakit po hindi siya nabayaran ng SS disability niya. Linawin ko lang po, so may makukuha pa po itong si Jason na po? Pambase po dun sa approve ng doktor, meron po. Pero since hindi po siya nabayaran, parang i-review po ulit noong processor kung mababayaran po siya or baka naman po kasi na-denied yung kanyang disability talaga para sa SSS. So ma'am, yung sa chance po, kung ang pagbabasehan po natin yung sa doktor, yung approval ng doktor, meron po, ma'am. Yung last po kasing na-approve sa kanya, yung EC partial permanent, ang nakuha niya po ay 14,184. Okay. Tapos yung last po niya, yung sinundan po nito, ma'am, yung SS niya ay nasa 24,900. Yung isa naman po ay 19,297. So more or less, ma'am, kung sakasakali po talagang may ine-expect tayo na makukuha niya, siguro po mga 14,000 lang din po siya or malapit po siya doon sa 14,000, ma'am. Chinek ko rin po yung contributions niya, ma'am, 147 months as of, ang last contributions niya, ma'am, ay April 2009. Ma'am, kaya lang bata pa naman po kasi siya, 1976, so mga 35 lang po siya. 35. So, Yes, hindi niya pa po ito ma-avail. So, Opo. ang pinaka ma-avail niya pa lang for now ay yung
total disability. Yes, Tama po ba? kung qualified po yung sakit niya, ma'am, as total. Pero yung po kasi mga previous na claim niya, ma'am, partial permanent lang po siya. So parang nasa doktor na po kasi or sa evaluate na sa medical doctors na natin, kung upon evaluation ay pasok siya sa total disability talaga. Oh, so sir, ibig niyo sabihin kailangan niya kumuha ng medical record muna or medical certification? Yes, ma'am. Kung magpapile po ulit siya kasi ng disability, ma'am, so panibagong application po ulit yun plus yung bagong or yung latest na medical records niya. Okay, sir, pwede na po bang papuntahin dyan si Jason bukas sa inyo? Yes, ma'am. Pwede po. Pero kung malayo po siya, pwede po silang tumawag muna kung may doktor bago po sila magpunta. Or kung wala pa po silang application, pwede po nilang i-download yun sa website natin. Para po pagpunta nila dito, complete, at least meron na silang application plus yung fill up ng doktor. So, pwede na po siyang interviewin. Pwede lang malaman niya kung ano yung ibang requirements pag na-check up or na-interview na po siya ng doktor, ma'am. Yes, sir. Ang sinasabi ko po, sir, yung existing na request niya na hindi pa na-i-release, baka Yes, pwede na po natin siyang mai-assist kung anong dapat niyang gawin. Kung kinakailangan niya naman pumunta dyan sa Tagaytay, I think pupunta naman si Jason Santos din sa inyo. Ayun, opo. Pero since na po natin siya, nabanggit na po natin kanina, pwede po, ma'am, na kung halimbawa pong sa inyo siya nag-follow up or nagtanong, ma'am, pwede pong pa-advise na lang na pagpunta niya rito kasi hindi nga po tayo ng request letter at ID. So, kung ano po, pwede pong ang start po na natin yung request niya noong 2010 or yung disability niya ng 2010. So, tapos kung gusto niya naman po ulit mag-apply, so pwede naman po siya pag mag-apply na lang po ulit siya ng disability, ng panibagong application ng disability claim habang inaayos yung kanyang pending, yung na-pending niya dati na SS disability, ma'am. Mga kaibigan, pinapayuhan po si Jason ng SSS Tagaytay na kung maaari ay mag-file muna siya ng disability habang inaayos po yung ilang mga problemang na-encounter po niya sa SSS. Magbabalik po ang Responde. Tutok lamang.